So, chinek na namin kung ano itsura ng staff house. Akala namin ng una, first floor lang talaga to. Meron pala talaga siyang basement. So, normal pala sa mga bahay dito na may base para kung sakaling may typhoon, meron silang tataguan. Pero bibihira lang naman daw mangyari yun. Nakakatawa din yung bahay na to, gawa sa puros kahoy. Kaya nung pagpasok namin, amoy kahoy talaga yung bahay. Hey! Hello, sir! Hello, sir. Napakadami ring sopa rito. Ang ganda ng sala rito. At meron din sila dito chimenea. Ginagamit daw yan tuwing paglamig. Siyempre meron din flat screen TV. At meron din mga bike dito. Actually mga bike na yan ginagamit daw minsan ng mga empleyado para mga service nila papasok. Andito rin yung mga stock. Ewan ko kung para saan to. Dito lang tayo. Napakadaming pinto pala rito. Pero syempre lahat ng pinto rito walang sariling lock. May kandado siya pero hindi nalalak. Kaya nga every time na maliligo kami rito, kaya pala may upuan sa banyo, ginagawa namin lock sa kandado. So kung mapapansin nyo rin, napakaraming kama dito. Kasi halos lahat ng mga galing airport dito tumutuloy. May exit pa pala to. Kaming ano. Ngayon no. Lalim pala ng kama na to. So pumunta pala kami agad sa opisina ng Service Canada para kumuha ng insurance. Service Canada. Pipirma tayo ng kontrata. Sama natin ng mga Pinoy at Pinay. Merci beaucoup. So, nag-ano kami ng SIN number na. After namin gumawa ng SIN number para sa insurance, namiretso kami sa Walmart para bumili ng mga sapatos pantrabaho. Bili tayo ng sapatos, all black, pang duty. May isisok ba dyan? Ayun na isisok, yun yung may slide. Sinamahan kami ni Ma'am Emily galing Lebron Jack para mamili ng sapatos pang duty. Need daw yung kulay black tapos yung makapit syempre para sa safety. Ito. Teka, nagugulat na agad ako sa mga presyo $20. Nga pala, pag gumastos ka daw dito, wag mo daw i-convert sa peso para hindi ka mo problema. Gusto ko naman lumili rito sa Canada. Papalibutan naman ako ng damit guys, sa gin. Yari na naman to. Dahil birthday mo, may pasapatos ka. Kasama pa ako sa vlog Dahil kami meron ng mga sapatos, di na namin kailangan bumili kaya lumabas na muna kami. Ito nga pala yung unang tambay namin sa labas ng Canada. Grabe, sobrang lamig. Saka nakakahanga, puros matatanda sila rito. Bakit pa lang po sa mga besh ko? Pakita mo yung price. Parang kinuha niya ako pala. Parang panaginip lang. Nasa Canada na. Kwento-kwento lang dati to eh. Ito nga pala yung unang tulog ko sa Canada. Actually, nalilito pa rin ako kung anong araw at oras na talaga ngayon. Ito, 9:06 ng umaga. Wala ko akong gabi dito. Pero gabi pala talaga. Kain tayo hapunan. Yung totoo, medyo nakakatakot nga dito sa basement. Pero ginawa na lang namin biroan para hindi kami matakot. Ito, makakaluskus pa. Ay kasi ito, pag gaganyan, no? Ito yung pinaka nakakatakot dito, yung nakalaki, oh. Sindihan na natin. Oo, sindihan na natin. Bubuksan ko lang yung maleta ko dahil kailangan ko na maligo. Putik, para ako nag-unboxing dito. Ang hirap buksan ng plastic. Bali, nandito rin pala yung mga gamot at vitamins ko. Medyo hindi pa kasi komportable yung katawan ko dito sa Canada. Feeling ko magkakasakit ako. Medyo sinisipon na rin ako at may kasama pang ubo. Kain ng ubo. Sinisipon ako. Para makakalagnat unang araw Independent na rin talaga ako ngayon. Kapag nagkasakit ako, sarili ko lang din gagamot sa akin. Kaya hindi pwede magkasakit lalo na't nasa ibang bansa ka at malayo ka sa pamilya mo. Katawan mo lang din yung puhunan mo. Kaya dapat mag-ingat sa kalusugan at alagaan ang sarili. Yung totoo sa Pilipinas, kada magkakasakit ako, di naman talaga ako nagagamot Kaya tuloy kung ano yung nararamdaman ko, di ko alam yung pwedeng inumin. Buti na lang marami akong gamot na dala-dala. Pinabili sa akin ng girlfriend ko. Pero kailangan ko pa rin silang i-PM kung ano yung pwede kong inumin dito.
So may kasama nga pala ako rito sa basement ngayon, si Sir Robert. Suplado pa ngayon yan, pero mamaya makulit na sa akin yan. Vlog tayo? Vlog. Kumustahin mo yung pamilya mo? Hindi pa ako naliligo. Ayan. So ito nga pala yung tambayan namin dito. Ang ganda ng sala talaga rito. Pag naupo ka sa upuan na to, nakaka-relax, sobrang lambot.